You have the right to remain silent. Ang programa sa radyo na walang sinasanto, walang kinakatakutan, walang inuulingan sa serbisyo publiko, kalaban ng mga tiwaling opisyal ng gobyerno at tumutugis ang salutan ng lipunan. Okay, magandang hapon Pilipinas, magandang hapon Luzon, magandang hapon Visayas, at magandang hapon Mindanao. Ito, share muna tayo para tayo'y mapapanood at mapakinggan, no? Worldwide at nationwide, no? Pero sa totoo lamang, ito pong topic natin ngayon, ito na po yung isa sa pinaka mainit po na tinatalakay kahit saan man, no? Ito pong issue po sa Pugo. Nagtataka lamang ako rito dahil napakahigpit po ng gobyerno natin, maging yung mga nagdaang administrasyon hanggang sa kasalukuyan, no? Ito pa rin po ang ating nakikita, no? Problema ng Pugo. Sa hapon na ito, mayroon lamang ako ipakita sa inyo na picture, no? Kayo na pong bahalang humusga. Wala namang, ulitin ko, walang masama at salamat po sa may-ari ng picture na ito. Wala pong masama na isa pong dating Pangulo or ang Pangulo po ng ating bansa ay magpa-picture po sa ilang mga personalidad, no? Kanila po yung, siyempre hindi naman alam ng Pangulo kung sino po yung kanilang kapicturan, di ba? O sino po yung kanilang mga ano, okay? Magandang hapon po sa aking kapatid, Maria Cristan Sibial Ducosin. Lagi po itong sa aking programa. Nandyan lagi para suportahan at panoorin ako. Watching at quiet. Salamat sa iyo, Otol, Maria Cristan Sibial Ducosin. Thank you so much sa iyo. Sa iyong panonood dito. Ito, i-add lang natin, ha. Okay, yan o, nandyan po si dati hong Bureau of Customs Commissioner. Matanggal po yan. No, si dating sundalo, si Faildon, no? Nandyan din po si dating Pangulong Duterte at ilang mga kasamahan. Nandyan po katabi po niya si Mayor Alice Guo. Alice Guo ng Bambantarlac. Bagamat suspendido ito. Magandang hapon po kay Randy Anakay. Salamat po sa iyo, Sir Randy Anakay, sa iyong panonood. Thank you. Thank you po sa inyo. Okay? Atin lamang ho itong talakayin. Talagang okay, salamat muli, ha. Maying hapon sa tanang mga taga-Visayas at Mindanao. Ganon din po sa mga Bicolanos, sa ating pong mga kababayang mga Muslim, no? Sa mga katutubo po natin dyan, sa mga Ilocano, sa mga Kapampangan, at lahat po na anumang probinsya. Magandang hapon po sa inyo, lalo na po sa ating mga kababayang Filipino-Chinese. Mainit ngayon na pinag-uusapan itong bansang China. Una dyan, yung kanila pong paglalapastangan, no? Yung kanila pong grabe ho sila talaga pagdating po sa usapin ng West Philippine Sea, no? Ganon din po itong issue sa Pugo. Chinese ulit ito. Okay? Pag-usapan natin ngayong hapon na ito. Paki-share lamang po at paki-follow at like lamang po ang aking Facebook page, Holika News TV. Noong nakarang Sabado po, wala tayong programa sa radyo dahil meron po tayong pinuntahan na napaka-importante, ha? Salamat po, ha, kaibigan ko dyan sa Pangasinan, ha? Kapitan, magandang hapon po sa inyo. Salamat dyan po sa Alaminos City, Pangasinan. Tama ba? City, Pangasinan? Ang Alaminos, ha? Thank you po sa inyo. Sa aking mga nakaharap po doon, ha? Thank you. Magandang hapon po sa iyo. Ito pong Pogo, napakahirap pala nito dahil matindi po ang pagsubok na kinakarap ng ating bansa, no? Lalo na po itong Presidential Anti-Organized Crime Commission o yung PAOK, no? Under po yan ni Undersecretary Gilbert Cruz, dating puliso ito, dating Police General at retired general po ito. Ganon din po ang kanila pong spokesperson, si Winston John Casio. Napakatindi po ng issue na ito. Pogo, Philippine Offshore Gaming Corp Operation. Pero agad-agad hong sinaluho ng PAGCOR, no? Samagot kagad ng PAGCOR. Ang laki daw ng kinita nila sa mga Pogo, legal na Pogo sa ating bansa. Tama naman yun. Pero 5 bilyon, maliit ho yun. Napakaraming Pogo ho sa buong Pilipinas. Dito na lamang ho sa Pasay ho, matindi ho ang Pogo ho dyan, ha? Legal man o illegal. Kaya nga ho, mayroon pong mga KTV bar ho dyan, eh. Na exclusive lamang ho para sa mga Chinese o na mga empleyado ho o
may-ari, operator at iba pa, no? Naghahanap buhay ng pogo. Malakas o kumita yan, mga KTV bar ho dyan sa Pasay, ho. Swerte ho ni Mayor dyan. Mayor, magandang hapon. Mayor ng Pasay City, magandang hapon sa iyo. Sabi po dito ni Randy Anakay, good PM po sir, musta na, ingat po lagi. Salamat po, Sir Randy Anakay. Yan po ha, sa hapon na ito, topic din po natin, ito pong Porac, Pampanga. Sabi po ni Mayor Jaime Capel, hindi siya protektor, hindi ako protektor ng Pogo. At hindi raw niya pag-aari ang lupa na kinatatayuan ng Pogo Hub. Pogo Compound dyan po sa Porac, Pampanga. Alam mo nyo sa totoo lamang ho, kahit ho magtanong tayo kay Poncio Pilato, magtanong tayo, hindi ho mag-ooperate ito pong mga illegal Pogo o maging anumang klase ito, mga sugalan, kung wala po itong protektor ng mga matataas na opisyal sa ating gobyerno po, protektor na politiko, protektor na pulis at iba pa. Hindi ho mangyayari ho yan na sila ho'y makapaghanap buhay na wala po silang proteksyon. Isipin ho ninyo, barangay chairman, dapat alam ito ng barangay chairman kung ano po ang meron po sa kanyang lugar. Dapat alam din po ito ni Mayor. Ang sabi ho nito, kanila pong sinuspinde o kanila pa hindi na po nila pinarenew ang business permit po nitong Pogo. Ito pong sabi ba nito, Lucky South 99. Ganda nito, Lucky South 99. Kaya ho, naniniwala po ako sa isa pong may vlog ho ito na sabi niya, pangangalanan ko ang sino man hong pumoprotekta dito po sa Pogo. Totoo po yan, hindi ako maniwala. Ang Pampanga pa. Harap po ba ninyong Pampanga? Kung anong meron sa Pampanga. Diba? Magandang hapon po kay Shira Viray. Shira Viray is watching. Salamat sa iyo mga busing. Alvin Umandam Taata, thank you, is watching. Salamat Alvin, busing. Kaya ho, sa totoo lamang ho, kung wala hong kinalaman, magi ho ang Malacanang nito, dapat si Pangulong Marcos talagang ipokpok ko niya ng todo ho. Gamitin niya ho ang pagiging Pangulo ho niya. Higpitan niya po. Kaya sa totoo lamang ho, nalungkot din ako doon po sa nakarang administrasyon. Dahil isa ito sa problema ho nitong Pogo ho. Ng kanila pong administrasyon. Katulad na lamang ho, yung online gambling ho, kamakailan lamang po ng gabi, pinakita sa akin ng isang minor de edad. Sabi niya, kuya, tingnan mo ito ang aking ginagawa. Tumataya po ako sa online sabong. Matakin ho ninyo, pinatigil na ho ng dating Pangulo at pinatigil din po ng kasalukuyang Pangulo ang online sabong. Pero nandyan pa rin ho. Lumalabas pa rin ho sa kanila pong apps. May apps pa rin ho sila na gumagana. Pati yung color games online ho. Kaya sabi ko sa kanya, ano naman po napapala nyo dyan? Di ba? Nagsusugal ka online. 24/7 ho yan. Walang tulugan. Mabuti pa ho yung tunay na sabungan. Mayroon hong hangganan ho yan. Halimbawa ho, nagsimula ng alas 12 na tanghali, yan din po yung magtatapos ho ng gabi. Or either kahit abutin pa ho ng madaling araw ho yan, kinabukasan ho, wala na hong sabong. Pero pagdating ho sa online sabong, love scam, di ba ito po mga cryptocurrency, at online games na color games, di ba? Itanong natin ito kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Senador Ronald, legal ba itong online games ho? Ang color games, legal ba ito? Kasi kung legal ho, walang problema. Hayaan na nating malulong sa bisyo ang mga kabataan o maging ho mga katulad ko. Ulit magandang hapon po sa lahat po sa aking mga kasamahan from Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon po sa inyo. Salamat po sa inyo pong patuloy ho na pagsusuporta po sa aking palatuntunan. Thank you so much sa inyo. At ito naman ho sa Bamban Tarlac ho, si Mayor Alice Guo. Sabi ko nga maging sa Mandaluyong, naikwento sa akin, nandyan po ang baluarte po yan ng secretary po ng DILG. Magtatanong lamang ho tayo. Dahil sabi ho nila, marami din hong Pogo. Pogo na ito, parang sikat na sikat ito ngayon.
Pogo. No? Ibang klase itong Pogo na ito. At ang pinakamaganda ho rito, dito po sa Purak, Pampanga, ito pong compound ho ng Pogo, no? Hindi mo na kailangan lumabas. Ang wala na naman ho dito yung KTV bar sa loob po ng compound, no? Meron na po siyang convenience store, salon, ay kaganda, no? Restaurant, nako po, at clinic, no? At ang masaklap po dito, grabe ho, ang pasakit pahirap po ng mga empleyado o manggagawa po ng Pogo. Ito po yung mga dayuhan na nakapuslit, nakarating dito sa bansa natin na wala pong working permit, wala pong mga kompletong papeles, at mayroon pong sinasabi pong sa halip na pupunta sa Boracay, napunta po sa Puracay. Kagaling ho nito nga Pogo na ito. Ay, Mayor Jaime Capel, magandang hapon po sa iyo. At Mayor Alice Goo, magandang hapon din po sa inyo. Ano po ba ang benepisyo po nitong Pogo na ito para sa bansa natin? Pogo legal. Wag na ho yung illegal, yung Pogong legal. Ano po ba ang benepisyo nakuha po natin dito? Ito po ba ay nakakatulong po talaga sa ating ekonomiya? Paano po ba? At bakit po ang bansang China ay bawal po ang sugal? At dahil nga bawal sa kanilang bansa, dito po sila nagtakbuhan. Ngayon, may mga lumalabas na kwento ng panahon daw ng dating Pangulong Duterte, ito daw yung nagsulputan, may mga spy pa silang sinasabi, napakarami po nilang espekulasyon. Dapat po sagutin ito ng dating Pangulong Duterte. At ang tanong ko rito, sino po ba ang may-ari nito mga Pogo sa buong Pilipinas? Napakarami pala nito. Napakarami palang Pogo. Diyos ko po, sa bagay, marami po nagtitinda ng Pogo. At ang masama ho rito, ang Lucky South 99, dito po sa Purak, Pampanga, ay konektado sa Bamban Tarlac, Pogo. Nakita ho ninyo. Ibang klase ho talaga. Mamaya nito, Pogo ang abutin natin dito. Ito, sabi ni Patas Balita, gambling don't operate in your own place. Thank you, Patas Balita, paring Jimmy. Ito ay picture lamang aking binakita. Wala pa akong malisya. Wala pong malis o yan. Kayo na pong bahala ho. Itong picture pong aking pinakita. Hindi ko alam kung ito'y edited o totoong picture. Andiyan po, nakangiti o nakaupo. Nakita ho ninyo, hindi naman nakaupo, nakaluhod. Similhod. Tawag ba nito? Ito pong si dating Bureau of Customs Commissioner, panahon po ng Duterte administration, si Fildon. Sabi niya, Fildon ngayon, hindi Fildon ngayon yun. Magaling ho yun Hindi po Fildon ngayon. Salamat Patas Balita. Okay, thank you. Magandang hapon din po kay Roseldo Tolorio is watching. Hoy, pasalamatan ko lamang, speaking of Tolorio, pasalamatan ko lamang po yung abogado po noong last Friday Nagkausap po kami, no? At ipinaliwanag niya lahat sa akin regarding po sa inilapit ko pong problema sa kanya na mayroon pong lumapit sa akin. Kaya lang napakahirap pong unawain. No, yung mga kaso. Ito mga kaso na ito, huwag natin pakialaman na, bahala na po sila. Sila na alam naman po nila kung ano po ang tama at mali. Mamaya po pag-usapan natin yung mga judge dahil meron pong isang judge dyan sa Bulacan. Binawi ang kanya pong inisyong search warrant. Alam po ba ninyo yung pong nagbigay po ng birth certificate ni Mayor Alice Goo natigbak ho. Pasensya na po, bakit ako nakangiti? Ganun lamang kadali sa kanila. Hoy! Ano na po ang mangyari sa atin sa peace and order sa bansa natin? Siyempre magandang hapon din po sa publisher ng Huli Ka Diaryo, Marilyn Gobolio Longcanay is watching. Thank you. Kasama po sa illegal activities. Sino kasama rito? Kawawa naman yung hepe ron. Hepe ng Purak, Pampanga. Sibak na sa kanyang pwesto. Para
Hindi ho makulayan ang investigasyong gagawin ng Philippine National Police. Kawawa ang pulis ho rito. Totoo lamang kawawa ho eh. Ang pulis ho, sumusunod lamang ho sila kung ano po ang utos sa kanila. Pagdating po sa police matter, operation, at etc., sila lagi hong naging sandalan o sila lagi hong nalagay ho sa alanganin. Sacrificial lamb. Naalala ko po yung problema po ng Dominguez Brothers ho. Diyan po sa lalawigan ng Bulacan. Yung po mga karnapers ho dyan. Di ba? Nung panahon, abay ho na sakripisyo yung provincial director ng Bulacan. Magaling ho yun, kaibigan ko. Ha? Pagdating ho sa mga problema na, mga kaso, lagi ang pulis ho. Kaya mamaya ho, iparinig ko itong galing po ito sa TikTok. TikTok ba ito? Reels ho. Nais ko pong iparinig ho sa inyo. Sa investigasyon ho, ng mababang kapulungan na isang police major ho, nagsalita ho. Nasabi niya, kayo ho ba'y nakatigok na ng mayor, vice mayor at kapitan? Dito po yan sa National Capital Region. Kawawa naman ho, ganun na ho katindi ngayon ang mga pulis natin. Ilan lamang po ito, pasensya na po. Baka magtampo sa akin ang pamilya ng mga pulis. Hindi naman ho sila lahat. Kailangan matandaan ho ninyo lagi. Tuwing may nasira ho na isang bugok ho, tuwing ho may isang bugok na pulis sa hanay ng Philippine National Police, damay ho ang lahat ng organisasyon. Ang buong organisasyon, damay ho yan. At bago ho tayo magpapatuloy, baka makalimutan ko, baka magtampo sa akin ang aking mga kapatiran sa mamahayag. Magandang hapon po sa hanay ng media, radyo, dyaryo, television. Kasama na po itong mga online news sa Facebook ho at social media. Isa po naming kasamahan sa hanap buhay, isa pong reporter ho ng DZRH ho. Isa sa kinikilalang radio station ho dito sa Metro Manila, maging sa buong Pilipinas ho. Isa ho yan sa mga naunang radio station ho. Na kanila pong reporter ho na si Val Gonzales ho. Tama ba ko, Val Gonzales? Ay sinaktan po nitong grupo ho ng Manibela. At hindi ko po nagustuhan yung pong komento ho ng kanila pong hanay, yung kanila pong ano ba tawag ito, presidente o chairman ho ba? Dahil sabi po, ayon po sa akin pong narinig at nabasa ho, kung sinaktan daw ho nila o kung binugbog o sinuntok daw ho nila, di umano, itong si Val Gonzales ho, yan ay tumba. Hindi ho nakatayo. Ganun ho sila magsalita. Sige ho. Kayo pong mga nasahanay ng media, radyo, dyaryo, television, pabayaan nyo na yung mga vloggers ho, mag-coverage ho dyan. Mahal na mahal natin ang mga transport group, pero yung ganito hong ginawa ho nila sa isa po sa ating pong kasamahan, kinukondina ko ho dito. Ako po'y agenso rito. Ako po'y kakampi po ng aking kapwa. Nariyan po ako lagi. Alam ho ninyo yan. Mga ilang transport group humingi ng tulong sa akin. Nariyan po ako lagi para tulungan kayo. Pero hindi po ako ang sinaktan, kundi po ang aking kasamahan sa mamahayag. Na si Val Gonzales ho. Abay, hindi po pwede hong ganun. Okay ho, nagsorry na ho sila. Pero wag naman sana ho. Makikita naman ho ninyo yung mga kasamahan ho natin sa media. Yan po may mga ID ho. At kung hindi naman ho kilala ho sila, wag naman ho ninyo saktan. Kung sa tingin ho ninyo mali po ang kanya pong binibigkas o ibinabalita ho, mag-file ho kayo ng reklamo. Wag naman ho ninyo saktan. Dahil pong ating mga kasamahan sa hanay ng media ho, ay nakakatulong din ho sa inyo. Naalala ho ninyo kapag ho kayo kailangan ho ng mga media ho, nariyan ho sila. Pumupunta upang hong makinig at i-coverage ho ang inyong pong mga pagpupulong, maging po ang inyong mga rallies ho. Katulad ngayon, may rally ho. Kaya po tayo nanawagan po sa Quezon City Police District kay District Director Police Police Brigadier General Rodrigo Maranan. Magaling ho ito. Magandang hapon sa iyo, sir. Paki-actionan, sir, at bigyan niyo naman po kami ng update ho o balita ho kung ano na po nangyari nito. Hindi po namin ito kinukonsinti at kinukondina. Ang ganito mga gawain. Kawawa naman po ang hanay ng media ho. Sila ho'y nagtatrabaho lamang upang magbigay balita ho sa mga nangyayari sa kanilang kapaligiran. Yun po ang trabaho ng hanay ng media. At kailanman ho, hindi ho nakipag-away ho yan. Marami palang lahi si Manny Pacquiao ho dito. Maraming lahi ho si Monsor de Rosario dito. Dahil kung nakita ho ninyo, talaga hong sana po ito po'y matulungan po ng National Press Club at ng Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas kung sila ay membro ho ng KBP.
Ha? Tulungan po ninyo ito. Kaya ayon po sa National Capital Region Police Office Press Club ho, ha? Aking nabasa po ang kanyang post kanina na siya po ay nanawagan po na wag naman hong saktan ang mga kasamahan sa hanap buhay. Dati pong opisyal yan ng kanila pong samahan. Kaya galaw-galaw ho pag may time, di ba? Okay, sabi ho dito ni Patas Balita, kapitan ng barangay sa Pilipinas ang mahilig maglagay ng sugalan sa kanilang kinakakasakupan na barangay. Salamat, Patas Balita. Ito ha, bago ho tayo magpapatuloy ho, nice ko lamang talaga hong manawagan. Wag naman ho yung gawin hong ganun. Ha? Kawawa naman ho yung mga nagko-cover ng mga balita ho. Ha? Sila naman ho, alam ko naman po sila eh. Ang gusto lamang ho nila, may parating ho ang balita ho. Ng maayos at maayos at totoo. Di ba ho? Kawawa naman. Ha? Bukas ho, June 12, araw ho ng kalayaan ng bansang Pilipinas. Malaya po ang bansang Pilipinas. Ha? Bukas ho, ating pong gunitain. I-celebrate ho natin ang Independence Day ho ng bansang Pilipinas. Ha? Kaya bukas din ho, maglilibot ho tayo sa iba't ibang mga lugar. Kaya mga kapatid, kapuso at kapamilya, sa hanay ho ng pamamahayag, mag-ingat po kayo. Ha? Iba na ho ngayon ang sitwasyon. Dati-rati ho, nirespeto ho nila mga media, ngayon ho, sinasaktan na ho ang hanay ng media. Kakaiba na ho talaga. Pangulong Bongbong Marcos Jr., magandang hapon sa iyo, Pangulo. Ano po ba ang say ninyo dito? Lalo na po yung Presidential Communication Office, ang PCOO. Ano po ang say ninyo dito sa mga nangyayari sa kapaligiran? Lagi po ninyong sinasabi ho, may proteksyon ng ating mga media. Ngayon ho, ilabas nyo ang proteksyon ng ating mga media. Nagbibigay ka lamang ho ng pagbabalita, tapos ganyan pa ang mangyayari sa iyo. Kanina ho, aking napakinggan ang aking pong isang kasamahan at kaibigan ho. Ang co-anchor ho ng Target on Air ni Karix Kayanong. Karix Kayanong, magandang hapon po sa inyo, Karix Kayanong. Sa inyong programang Target on Air, marami na po kayong natulungan ng mga kababayan dyan sa lungsod ng Antipolo, Rizal. No? Salamat po ng marami. Si Ka-Anti Pagulayan, magandang hapon sa iyo, paring Anti Pagulayan. Kanina po, siya po yung nagkomento dito po sa nangyari po kay Val Gonzales ho, ang reporter ho, field reporter ho ng DZRH ho, hinggil doon sa nangyari pong pananakit sa kanya ng grupong Manibela. Alam ko ang grupong ito talagang matapang, may prinsipyo, no? Totoo po yan, ako'y humahanga po sa kanila, ako'y humanga ho. Kung naalala po nila, mayroon isang pangulo kausap ko eh. Grupo po ng samahan ng mga tsuper. Mga dito po sa Caloocan at Quezon City. Alam mo, ang sabi ko sa kanyang rekomendasyon, lumipat po kayo sa grupo ng Manibela. Dahil nakakatiyak kayo roon na mayroon kayong magandang kahinatnan. No? Sabi ko sa kanila. Pero ngayon po itong ginawa ho nila, o ginawa ho ng grupo ho, ng Manibela ho, hindi ko po ito gusto. Kaya sana po chairman o presidente ho, Balbuena, magandang hapon sa iyo ha. Ayusin po ninyo ang hanay ho ninyo ha. Hindi kami nakikialam, hindi ako nakikialam, pero ang akin lamang, walang sakitan. No? Ang ginagawa ho ng isang mamahayag o isang reporter ho, ay nagbibigay balita lamang ho sa mga nangyayari na pagpoprotesta ho ninyo sa inyo pong hanay. Di ba ho? Hindi ho ba kayo natutuwa na ang inyo pong ginagawa ay ibinabalita ho ng ilan po naming mga kasamahan? At ulitin ko, kung kayo hindi nyo gusto ang kanyang ginagawa, kung sa tingin nyo na abuso kayo, kung sa tingin nyo mali ang kanyang sinasabi, magreklamo kayo, magsampa kayo ng kaso laban sa kanya. Pero wag nyong saktan. Iba hong usapan ho yan eh. Sabi ko nga ho sa aking kaibigan eh, ang pinakaayaw ko sa lahat yung insultuhin ako. Diyan ho tayo magkasubukan.
Yan ho ang prinsipyo po ng isa hong simpleng mamahayag. Di ba ho? Hindi tayo magaling, hindi tayo boksingero, hindi tayo karatista. Hindi tayo ano ba tawag dito, athletic ho. Tayo ordinaryo lamang ho na nagsasalita sa inyong harapan. Ang amin lamang ho dito ay magbigay ho ng balita. Kung nakita ho ninyo, wala ho kaming kinikilingan dito. Kahit ho, si Pangulong Bongbong Marcos Jr. pa, kapag ho mayroon kaming nakitang mali, amin po yung pinapasadahan upang aming komentaryuhan. Pag may nagawa naman pong mabuti ang Pangulo, aming pinasasalamatan, aming sinasaluduhan dahil ang kanyang ginawa ay mabuti, maganda. Kaya nga ho, nung isang gabi ho, Saturday ng gabi ho, mayroon pa akong kausap sa isang probinsya. Ayon po sa kanya, ito po ayon sa kanya, hindi po galing sa akin ito. Nabanggit niya ho sa akin, isa ho sa pinaka-top contender ho na maging PNP chief ay ito pong si Police General Karamat at dati pong provincial director ho ng Bulacan at dati pong CIDG director. Siya pa rin bang CIDG director ngayon? Si Police General Karamat. Sabi ho nila, isa po yan sa top contender. Hindi lamang ho siya napili dahil mayroon pong request sa kanya ang Marcos administration. Ayon po sa kwento ito sa akin. Kaya nga po aking pag-aralan nito kung gaano katotoo itong kanyang sinasabi sa akin. Mabigat ho ito mabigat ho ito. Dapat ho kung kaya daw ho bang magtistigo niya laban ho sa Duterte. Yun po ang ikwento sa akin. Kaya alamin ko ho yan kung gaano katotoo. Dito po napakahirap po ang katayuan ng ating mga pulis. Dito ko po sila sinasaluduhan. Bagamat may mga ilang pulis tayong nakomentaryuhan. Nabatikos. Derechano yan, nabatikos Pero minsan din mas marami din po tayong pinasalamatan at pinupuring pulis dahil sa kanilang mga nagawang kabutihan. Halimbawa, like for example, dito po sa lungsod ng Caloocan, magaling po ang chief of police dito. Isang Kristiyano at makadiyos, makatao at makabayan. Loyal po sa kanya pong sinumpaang tungkulin. Lagi pong handang maglingkod, 24/7 ho yan. Kapag ho kayo ay nag-text sa kanya o tumawag sa kanya hanggat sa kaya niya, sasagot at sasagot ho yan. Yan po ang COP, ang Chief of Police ng lungsod ng Caloocan. Na dapat ho, may promote na ho yan Dapat ho, ang Caloocan ay gawin na pong isang distrito ng National Capital Region. Or either naman, kung hindi kaya, ma-promote ito bilang provincial director. Kapag ito ay naging provincial director sa isang probinsya, napakapalad ng probinsyang mapupuntahan niya. Bakit? Dahil siya po'y maayos magtrabaho. Tapat at totoo. Wala na po akong ibang nakita na pulis na katulad niya. Na talaga pag tinawagan mo yung iba, sasabihin the number you dial is cannot be reached. Di ba? Pero sa kanya lagi matatawagan anumang oras. Isang beso, tumawag ako sa kanya. Humingi ako ng tulong. Nag-text ko ako. Kahit po siya nasa kanyang pamilya dahil kanya pong rest day po yan. Linggo po yan. Araw ng linggo. Agad-agad niya akong tinulungan. Kaya maraming salamat po kay Police Colonel Ruben Lacuesta. Marami pa pong iba. Hindi lamang siya. Isa po yan sa aking nakilala na tapat sa kanyang tungkulin. Handang maglingkod. Araw man o gabi. Umulan at umaraw. May sakuna o wala. Nandyan po siya upang maglingkod. Maraming salamat sa iyo, Police Colonel Ruben Lacuesta. Ganon din sa aking mga kaibigan dyan sa Region 13, Caraga Region. Ang aking kaibigan po dyan, si Police Brigadier General Kirby Craft, sir. Maraming salamat. Magaling na pulis ito. Pag sinabi niyang tumulong, tutulong yan. Hindi yun katulad sa iba. Nabigyan ka na ng cellphone number, contact number, hindi na makontak. Kung sakaling makontak man, ring lang ring, ayos sagutin. Kung mag-text ka man, binabasa lamang nila, palagay ko. Hindi sumasagot. Hindi ko alam kung ano po mga mayroon po sa kanila na ayaw po nilang sagutin. Wala naman akong hinihingi Hindi ako humihingi ng pera sa kanila. Hindi rin ako humihingi ng anumang bagay na alam kong hindi nila kaya. Ang akin lamang pong hinihingi ay makausap sila, makapanayam sa aking palatuntunan. Ma-interview. Yun lamang Kaya yun pong aking mga katanungan kung bakit ayaw nilang sumagot. Ngayon,
kapag sila yung napasadahan, sila po yung nakomentaryon, sila po yung nabatikos dahil sa kanilang mga maling ginagawa, abay, nagagalit ho sila. Kaya nga kami ho tumatawag para makuha din po ang panig ho ninyo. Ha? Ganon din po ang aking kaibigan dyan ho sa Region 5, sa Bicol Region, ang kasurugkap, si Police Brigadier General Andre Perez Dizon. Magandang hapon sa inyo, sir. Salamat po na marami. Mabuhay po kayo. Ha? Sa mga oras na ito, mayroon pong ugong-ugong at usapan na naman pong mga marites na nakahanda na raw yung mga ilang mga regional director, police regional director na isasalang na naman sa panibago nilang kasaysayan. Ibig sabihin magpapalit na magkaroon po ng malawakang rigudon. Pero sabi nga po ng tagapagsalita o maging ang hepe ng kapulisan na si Police General Marvil, Romel Francisco Marvil, wala pong balasahan. Pero ayon po sa ating pong nakalap na impormasyon, naghihintay na lamang ng perma ng Pangulo para sila mailagay sa pwesto at kanya-kanya na ng gapang ang ilan pong mga sip-sip sa Pangulo. Siyempre, pag malakas ka ki Congressman, ki Speaker Martin Romualdez, swerte mo. Pag malakas ka rin ki First Lady, swerte mo rin. Lalo na po kapag malakas ka ki Pangulong Bongbong Marcos Jr., napakaswerte mo. Kaya salamat po ng marami sa inyo. Sana po yung mga ma-appoint na bilang regional director, provincial director, ay mga tapat at totoo na maglilingkod. Walang labis, walang kulang. Makadiyos importante sa lahat at makatao. At ang huli, makabayan. Dahil kapag ang kanila pong ilagay ay makapera at sunod-sunuran lamang ng mga maling utos o turo, kawawa tayo. Ulitin ko, ako po inanawagan po sa Quezon City Police District kay District Director, Police Brigadier General Rodrigo Maranan. Magaling na general ito. Pwede ho itong i-promote as a Police Regional Director. Madaling lapitan ho ito. Madaling kausap ito. Agad-agad ito magbigay ng aksyon. Lalo na pag ang kanyang mga tauhang pulis hindi sumunod sa tama. Antimano kanya po talagang binibigyan ng pagkakataon at pansin. Ang sino mang lumalapit ho sa kanya. Yan po si Police Brigadier General Rodrigo Maranan. General Sir, paki-aksyonan mo itong problema po ng isa po naming kasamahan sa mamahayan. Ito pong si Val Gonzales. Sana po isolated case lamang ito. Hindi na po ito maulit muli. Kawawa po ang aking po mga kasamahan. Kawawa po ang hanay ng media na sila po ang tanging kanilang sandata ay ang kanila pong kanila lamang boses para sa kanilang pagbabalita ay mapunta pa sa ganito. No? Kawawa naman. Okay, salamat na marami. At iso, matalakay natin yan. Balik ko tayo dito. Sibak na ho sa pwesto. Ang hepe po ng pulis ng Porac, Pampanga. Kawawa naman ho itong hepe na ito. Kung siya ho ay magaling, kung siya ho ay madaling lapitan na hepe ho, sayang po. Dahil lamang ho sa issue dito sa issue ho ng Pogo. Alam po ba ninyo, tama po ang ginawa ng gobyerno o ng Marcos administration. Tama po ang ginawa ni Pangulong Marcos. Na nagbuo siya ng PAOK o ng isa hong departamento para tumugis ho sa lahat ng klase hong mga kamalian illegal sa bansa natin. Alam ko nandyan ang Department of Justice. Alam ko nandyan ang Department of Interior and Local Government. Under po ng Department of Justice ang National Bureau of Investigation. Under naman po ng DILG o Department of Interior and Local Government, National Police Commission, ang ating pong Philippine National Police. Na para ho magpatupad o ipatupad ang batas natin. Pero ang tanong ho rito, marami pong requisitos. Naalala ho ninyo, isa pong judge. Sabi ko nga, kung ang kaso ho nito, mga simpleng kaso, kayang-kaya ho ni judge, hindi ho siya mag-alinlangan. Mayroon po bang kaparusahan ng isang katulad niyang judge na kanya pong binawi ang kanya pong search warrant na inisyo? Hindi ba niya
napag-aralang mabuti kung ano po ba ang dapat niyang ilagay po sa kanyang search warrant? Kapag ikaw ba'y nagbigay po ng search warrant para po sa pugo, hindi ba niya alam bilang judge siya na kailangan i-confiscate ang anumang bagay na pwedeng makita ron na ginagamit po sa illegal activities? O, hindi ba naawa si judge na bakit binawi pa niya? Ngayon ho, nakapaghanda. Pagdating ho sa area, sabi ko nga, akala ko ho dito sa katulad ko na minsan ho, pumunta sa pulis, humingi ng police assistance. Pagdating po sa aking isinusumbong, wala na po. Sarado na po. Nangyari din pala sa Presidential Anti-Organized Crime Commission. Ito pong si Undersecretary Gilbert Cruz, magaling ho ito. At napakagaling din po itong kanila pong spokesperson, kanilang tagapagsalita, na si Winston John Casio. Matapang po ito para harapin po ang mga higantihong iligalista. Ang probinsya ng Pampanga ho, alam naman ho natin yan kung ano po, sino po ang mga nakaupo dyan. Kaya kailangan ko pong malaman kung sino po ang mga nasa likod nito mga illegal gambling activities o illegal activities ng Pogo. At bakit ba hindi kayang kontrolin ho ng PAGCOR ang mga itong sitwasyon? Dapat sila po ang unang-una po na lumapit at makipag-ugnayan, makipagtulungan sa PAOK o sa Presidential Anti-Organized Crime Commission at kanila pong ipinagmalaki, kanila agad kinuntra. Nasabi nga ho ng PAGCOR, malaki daw po ang ibinigay ho o ang malaki daw po ang kinita ng PAGCOR because of Pogo operation. Ipinagmalaki nila kung 5 bilyon. Tama ba ko? 5 bilyon ang kinita nila sa Pogo. Yung 5 bilyon ba, sapat na ho yan? Kaano kalaki ang expenses ng bansa natin? I-compare mo sa 5 bilyon na sinasabi ho nila. Walang problema kung kumita ang gobyerno natin sa Pogo. Ang importante dito yung mga ginagawa ho nilang kamalian. Maliban po sa kanilang illegal activities, yung pong mga harassment po nila, pag-torture po sa mga empleyado, ikinukulong, itinali, pinapalo, sinasaktan, tinuryente, etc., etc., etc. Hindi ho natin kababayan yung mga nasaktan na yan. Pero dahil isang tao ho sila, nakatulad natin tao din. Kaya tayo ho'y nagmamalasakit. Ako po'y kinukundin ako. Ang sino man ho, mananakit sa kanyang kapwa. Wala kang karapatan upang saktan ang iyong kapwa. Kundi ang kailangan mo ay protektahan mo ang iyong kapwa. Ayon po dito sa ating po mga nakalap po ng mga impormasyon, torture sa mga empleyado ng Pogo. Mahirap po ito. At paano natin masabing hindi po sila illegal? Ikaw ba mayroon kang compound ng Pogo, mayroon kang tunnel? Gagawan mo ng tunnel, ano ang use? Ano ang gamit ho? Bakit mayroong tunnel ho? Ang iyong compound ng Pogo. Bakit? Dahil mayroon kang illegal na gawain. Yung manluko ka. Through internet. Lukuhin mo. Biruin ho ninyo Mga dayuhang manggagawa, dayuhang tao. Nakalusot. Kaya Department of Justice igiyan naman ninyo, trabaho ninyo. Malaki po ang inyo pong sweldo, kinikita ho. Galing po sa pera ng taong bayan. Tapos ang daming mga nakalusot na mga manggagawa, na mga dayuhan. Ano po? Ito nga mabigat dito Pagkababayan nating Pilipino, pinapahirapan ninyo palabas at papasok ng bansa. Pero pag mga dayuhan, dahil may lagay, magkano po ba ang kasunduan dyan? Kaya kayo hong nasa Bureau of Immigration matuto naman kayong mahiya. Pasintabi na sa aking sinasabi. Ngayon pa lamang ako humingi ng paumanhin sa aking sinabi. Dahil kung hindi po nakalusot sa inyo yan, wala dito sa Pilipinas ang mga yan. Meron pa nga isang video ako nakita. Isang Chinese national na marunong mag-English. Hinuli ng Bureau of Immigration. Salamat po sa inyo. Sa mga opisyalis po ng Bureau of Immigration o BI na kanila pong ginampanan ng kanilang trabaho. Abay, sinagot-sagot pa yung opisyal ng Bureau of Immigration. Samantalang tayo sabi nga po ng tagapagsalita po ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na si Winston John Casio. Sabi niya,
tayo sa ibang bansa, pag dumayo ho tayo doon, lagi nating dala-dala ang ating passport at ang ating pong mga requirements na kailangan po nating ipresenta. Para sa ilan pong mga opisyalis po nila. Kapag sila naglilibot, namamasyal, kanilang pinapakita ho yan kapag chinik ho sila, biniverify ho yan. Shout out Billy Nunag David, bossing Billy Nunag David. Magandang hapon po sa inyo. I'm watching you, idol. Salamat ha. Bossing Billy Nunag David. Ating pong kaibigan yan. Sadik ng Cavite. Ayan po si Billy Nunag David. Sadik ng Cavite. Yan. Salamat na marami sa iyo. Kapag tayo sa ibang bansa, dala-dala natin yan mga dokumento para in case na i-verify ho tayo, mayroon tayong maipakita. Alam nila na, lihitimo itong nagtatrabaho sa bansang ganito. Sila ho, walang ganun ho eh. Pagdating ho nila dito, hari ho sila. Bakit ho naging hari po itong mga Chinese o itong mga dayuhang mga tao na nagtatrabaho sa Pugo? Kaya nga ako ho hindi naniniwala ho. Pangulong Bongbong Marcos Jr., kailangan ho, diinan ninyo ang pag-imbestiga rito. Suportahan ninyo ang Senado at Kongreso para sa pag-imbestiga nito. Gusto po ng taong bayan, malaman po kung sino po ang mga nasa likod nitong illegal activities ho ng Pugo. Sino po ba? Magandang hapon po sa aking hipag, Emily Awitan. Thank you. Magandang hapon po sa inyong panonood. Hindi ho maglakas loob ho yung mga yan. Na mag-operate po ng illegal dito. Nakita ho ninyo, simpleng sugalan lamang bossing Billy Nunag David. Simpleng sugalan lamang sa probinsya ng Cavite. Hindi kayang ipatigil at ihulihin ho ng pulis. Hindi ho kayang ipatigil ni kapitan. Hindi kayang ipatigil ni mayor. Ito pa kayang Pugo na ito? Kaya ba nila ito? Mantakin ninyo. Isang mayor ho ng Purak, Pampanga. Assuming, ipalagay natin na hindi siya protector. Dahil baka hindi naman talaga. Dahil kanya pong kinansila ang permit ho, business permit po nitong Lucky South 99. Pero wala ba siyang power bilang isang chief executive, local chief executive sa kanya pong nasasakupan ng Purak, Pampanga para ho pasukin ang compound nitong Pugo sa kanyang area? Dapat meron siyang jurisdiction, meron siyang power for visitation. Yun po, alam ko po yan. Hindi ako abogado, pero alam ko po yan. Ito, i-ano muna natin ito ilagay mo natin itong kanya pong si Billy Nunag David na kanya pong mga pa-shout out. Ito, sabi niya, kaibigan ng lahat, shout out dito sa Cavite Billy Nunag David. Tama idol, sabi niya sa akin. Salamat po May power po ang mayor. Kaya kapag ang mayor ho naupo, hindi abogado, naturalmente kukuha siya ng municipal administrator o city administrator na abogado. May alam sa batas para kanyang alamin, kanyang ipatupad ang batas. Kaya yung narinig ko po, nung marinig ko po, kay Mayor Jaime Capil ang mayor ho ng Purak, Pampanga, hindi raw sila pinayagang makapasok sa compound ng Pugo. Sus mio, ano nangyari? Ganun ba sila katibay? Ganun ba sila kahari at siga ho? Alam din po ng security guard nung in-interview po sa isang malaking istasyon ng telebisyon. Alam niya na Pugo ito. Pero hindi niya alam na mayroon pong nagaganap na illegal activities. Lalo na po yung pag-torture ho, hindi po niya alam. Dahil ilang hektarya po yan, 10 hektarya. Napakalaki po nito. Mantakin ho ninyo Parang maliit lang ito na komunidad. Nandun na lahat, mayroon ng convenience store, salon, restaurant at clinic. Ang wala lang doon sa Purak, Pampanga, yung mayroon ho sa Pasay at iba pang syudad. Sa Pasay City maraming building ho dyan na nag-operate Pugo. Mismo po katabi po ng police substation Pugo ho yan. Hindi ho magalaw-galaw ng pulis kasi pag ginalaw nila, baka sila'y maitapon sa kangkungan. Naalala ho ninyo, isang NCRPO, Regional Director, napakagaling ho nitong general. Inoperate ho ang mga Pugo. Binaliktad ho at pinaimbestigahan sa Senado. Ngayon nagkandara pa ho sila para imbestigahan ang problema ng Pugo. Kaya nga, sabi ko nga rito,
Kung ang ating pong gobyerno, mayroon pong advokasya at ligasiya, kayang-kaya hong tuldukan ang anumang bagay na hindi tama. Kaso ang problema ho nasasaklaw sa batas, sabi ho nila. Hindi ko alam kung bakit ho nagkaganon. Biruin ho ninyo, mga negosyanteng nagnegosyo sa Pilipinas, mga dayuhan ito. Tapos pagdating dito sa atin, wala tayong kapasidad para ho pasukin o imbestigahan o bisitahin. Samantalang sa ibang bansa ho kahit ikay tulog ho, papasukin ka. Basta ho, mayroon pong kapasidad. Di ba? Sabi ho dito ni Bossing Janting Barukan. Tanong ko lang po, sir, ba't ganon ginawa nila sa akin? Awol. Agad, sir. Hindi lang ako nakapasok ng 1 day, sir. Isa po akong security guard. Sabi po ni Janting Barukan. Ang kanya pong tanong ay bakit daw po siya inawol ka agad? Ganito ho yan, sir, at sagutin ko po ang tanong ninyo. Kapag hindi ka nagpaalam po, maging text o tawag ho, at hindi ka po nagbigay po ng iyong pong tawag nito, iyong pong leave, no? Vacation leave or sick leave na papel, letter na ikay mag-absent ho, pwede ka po nilang i-charge, pero dapat ho, suportado po sila. Halimbawa, bakit hindi ka pumasok? Dahil may problema ka. Bakit hindi ka pumasok? Dahil may sakit ka. So, pag ganun ang iyong mga rason, dapat excuse po yan. At ang pag-aawol po, hindi lamang po isang araw. Dapat po, nasa loob ng 3 araw. Sa lahat po ng mga company po na akin pong nalalaman, dahil ako isang manggagawa din, na katulad mo, 3 araw na hindi ka nagpaalam, hindi ka nagbigay ho ng sulat, o tumawag man lamang o nag-text ho, ay antimano awol ka. Pero sa iyo pong kaso, isang araw lamang ho, medyo questionable ho yan, ha? Pwede po ninyong itanong ho yan. Pakitulungan naman po ako, sabi po ni Janting Barukan ho. Salamat po sa iyo, Bossing. Ganito po ang gawin nyo, sir. Pumunta po kayo sa inyo pong security agency o maging po sa inyo pong kung saan po kayo naka-duty. Magbigay po kayo ng letter, explanation letter kung bakit po kayo nakapag-absent sa araw na yan. Kapag nakita po nila na yung pag-absent mo ay mayroong valid reason hindi ka dapat nila i-awol. At kapag hindi nila tinanggap ang iyong explanation, pumunta ka po sa inyo pong security agency, sa management po. Magpaliwanag ka po doon, ibigay niyo po ang letter, at kung hindi pa rin talaga, wala hong ibang paraan dyan, kundi pumunta kayo sa Dole. Nandyan po sa may Quezon Avenue, Banawi May makita po kayo dyan na isang tawag nito, food chain store. McDonald's yan, kung di ako nagkamali. Sa tabi lamang yan. Nandyan po ang opisina po nila, ha? Para kayo'y matulungan at maaksyonan. At kapag hindi kayo nakakuha po ng sapat na kasagutan, magsabi lamang po kayo. Ito, sabi dito, awol kung hindi ka nagpaalam sa commander nyo or doctor permit or sick leave. Tama po, sabi ni Maria Cristan Sibial Ducosin, ang aking kapatid. Dahil ito po nakapagtrabaho din. Pareho kami. Dati kaming mga security guard noong panahon. Kaya ganun po ang gawin nyo, sir. Sabi po dito ni Janting Barukan, emergency po, sir, kasi saan-saan ako napunta, sir. Pilit pa nilang kinukuha yung ATM ko ng inspector, sir. Mali ho yan. Lalong mali ho yan. Nilalabag nila ang iyong karapatan bilang isang manggagawa. Bakit nila kailangan kunin ang iyong ATM? Baka may utang ka sa kanila, kaya pinipilit nila. Kung yan naman yung emergency, i-state mo yan sa letter mo kung anong klaseng emergency. Siguro naman, tao din yan at meron naman yung kakayahan para unawain ang iyong sulat, maintindihan nila. Ngayon, pag hindi naintindihan, ilapit nyo na po sa Dole. Ito, sabi dito basahin natin ito, Ito, naman po. Baka hindi ka tumawag before duty mo, sabi po ni Maria Cristan Sibial Ducosin. Baka nga siguro, palagay ko. Ito, sabi niya, okay, basa tayo. Awol talaga ang fine mo. Okay, sabi po niya ni Maria Cristan. Ito pa, basahin natin. Bawal yang ibigay ATM nyo. Mag-complain po kayo sa Krami, SAGSD. Ano na po ngayon? Susya na po ulit, Utol Maria Cristan Sibial Ducosin. Inalis na po yung SAGSD. PNP Susya na ulit ngayon. So, yun po. Pwede po kayong lumapit po sa PNP Susya.
Janting Barukan, para po kayo ay mabigyan po ng aksyon. At ano ba pangalan ng agency na ito? Dahil nga parang kakaiba. Isang araw lamang pero dapat ho nagpaalam kayo. Lahat ho ng pag-absent ninyo kahit po under time ho, dapat magpaalam kayo, magbigay kayo ng valid reason. Kapag hindi ibigay ang sahod mo sa labor ka, mag-complain. Tama ho, binanggit ko kanina. Okay, balik tayo dito sa ating topic. Salamat po sa inyo. At ilang minuto na lamang po. Nako, magtatapos na po ating palatuntunan. 10 minuto na lamang ho. More or less ho. Magtatapos na po tayo. Balik tayo. Isipin ho ninyo mabuti. Ang isa pong Pogo compound ho, dyan po sa Porac, Pampanga. Pampanga, Tarlac. Marami pa ho ito. Buong Pilipinas ho yan eh. Buong Pilipinas ho yan. Ipakita lang natin yung comment dito para ayan para ATM ay para sa iyo. Yan, personal, huwag ibigay ang secret number niyo. Okay. Yan po sabi. Ito naman, abuse tawag dyan. Okay? Yan po sabi po ni Maria Cris ng Sibial Tucosin. Okay, tuloy po tayo. Pogo compound, mayroong sariling tunnel. Ano po ang use doon? At sabi ko nga lumalabas dito, may mga iba pang mga vlog, no, na naging espiya. Alam po ba ninyo, ito po si Mayor Alice Go ng Bambantarlac. Mayroon po itong kasanggat kaibigan ho, na mayor din ho ng Pangasinan. Ganun ho. Mayroon ho ito. Inaalam pa ho natin ang buong detalye. At alam po ba ninyo, dyan po sa lalawigan ng Pangasinan, mga fish kids ho dyan, na sa halip po ang gobyerno natin ang tumulong ho sa mga negosyante, ano ba tawag nito? Sa mga may mga fish kids ho, abay, nagbibigay pa ho sila ng tungpats sa kolektor ho ng mayor ho nila. 2,000 buwan-buwan. 900 buwan-buwan. Walang resibo. Ano ang tawag doon? Maria Cris ng Sibial Tucosin. Nagbibigay ka ng pera. Parang sinabi na ho nila na pati ho yung lawa, pati na ho yung karagatan, pag-aari na ho nila. Kaya minsan tuloy, di ko mahawari na kung bakit ho ang ating pong, ang gobyerno po ng China, inaangkin na rin po yung sarili natin. Dahil yung mga mayor pala dito ay ganun din ho ang ginagawa. Inaangkin din po ang karagatan. Di ba? Walang problema kung mag-monitor ka lamang, isa kang mayor. Walang problema kung, pero ang akin dito, dapat tinutulungan ninyo ang mga negosyante, yung mga naghanap buhay ng pagbabangos sa probinsya ng Pangasinan. Alam po ba ninyo, ang probinsya ng Pangasinan, maliban po sa probinsya ng Capiz, na isa yan sa seafood capital ng bansang Pilipinas. Yung Capiz o probinsya ng Capiz o ang Ruas, no? Ang probinsya ng Pangasinan isa sa pinakasikat pagdating po sa bangus, no? Masarap po ang kanilang bangus. Walang lasang gilik. Sabi po dito ni Maria Cris ng Sibial Tucosin, kasuhan mo ng administrative, ng inspector, commander o kung sino. Unless kung nag-resign ka, ibalik ang itim nila kung sa'yo yan. Sa'yo yan, huwag mo ibigay. Sabi po ni Cris na kung nakita ho niya, kung napanood po ninyo John Fair, ito, kapag wala kang alam sa ano mag-complain ka sa krami sa security. Okay? Yan po, sabi, mahaba itong paliwanagan. Sabi ni Janting Barukan, regular posting ko, sir, Pampanga. Kung kulang sila sa Maribeles Bataan, agad-agad pinapunta ako ng Maribeles Bataan. Kaya natrangkaso ako. Kung ikaw may sakit, kumuha ka ng medical certificate. Para maging rason yan, gawin mong ano tawag nito? Gawin mong proof para sa yung kaso na awol. Pag hindi ka nakakuha, pumunta ka sa Campo Crame, hanapin mo ang PNP Susya. At isangguni mo ang problema mo. Ngayon, pumunta ka rin po sa Dole kung talagang hindi na ho kaya. At ipatawag yan, agency mo, para magpaliwanag sa iyo kung bakit ganyan ang ginawa sa iyo. Okay Janting, nandito lang po ako Message ka lamang sa akin. Hanapin mo lamang yung aking messenger, Jojo Sibial. Hanapin mo lamang yun. Jojo Sibial. Nakita naman po ninyo sa aking screen. Huli ka ni Jojo Sibial. Hanapin po ninyo. Magbigay ho kayo ng mensahe sa akin personal. At magbigay ka ng prueba o sulat o letter na nagpatotoo na ikay kinasuhang awol nila. Tanggapin mo
ang letter na ibinigay sa'yo, na awol ka. Ha? Para panlaban mo yan sa kanila. Ha? Yung pong sinasabi mong regular posting mo Pampanga, inilipat ka ng Bataan, normal ho yan. Para ang isang security guard, parang pulis yan, parang sundalo yan. Kung saan ka dadalhin ka nila. Bakit ka nila dinadala doon? Dahil isang mapagkatiwalaang security guard. Magaling ka, kaya kailangan ka nila sa mga posting na iba. Yun po ang aking tingin sa inyo pong security agency. Hindi po ang ibig sabihin nun, nilipat-lipat ka nila dahil wala kang kwentang manggagawa. Hindi po. Sa akin pong pananaw, kaya ka nilipat-lipat dahil ikay isang maasahang security guard. Huwag mo masamayin ang paglipat sa iyo. Ngayon naman, dahil sa pagpalipat-lipat mo, ikay nagkakasakit, yan ho ang dapat panagutan ng inyong security agency. Ha? Kapag ang isang security guard inilipat at nakita mo ang sitwasyon, huwag nila agad-agad palipatin. Bigyan niya na ng sapat na panahon ang kanyang manggagawa. Ha? Ito sabi niya, ba't yung kasama namin, sir? Isa, sir, iniwan niya yung pwesto niya. Sir, pero naka-duty pa rin. Kaya bias din yung agency, sir. Yun nga dapat mong gawin. Kung sa tingin mo ganyan ang ginagawa ng security agency sa'yo, ilapit mo na yan sa kinaukulan. Ilapit mo na yan. Yan, PNP Susya sa Campo Crame. Pumunta ka ron. After doon, pumunta ka sa Duli. Diyan lang po sa Banawi, Quezon City. Hanapin mo lamang ho ang Quezon Avenue, corner Banawi. Ang building ho dyan, katabi po ng isang food chain store. Nandyan po yan. At kayo'y matutulungan. Magaling po ang gobyerno natin ngayon. Tandaan ho ninyo yan. Tutulong simula pa noon hanggang ngayon. The best po. Matutulungan kayo. Mag-complain sa PNP Susya Crame, sabi po ni Maria Cristan Sibialdo Jose. Salamat po sa mga komento ninyo. Thank you so much. At atin po, ilang minuto na lamang po at tayo'y magpaalam na pasamantala para po sa dahil meron na po tayong isang oras na atin pong palatutunan. Thank you. Salamat din po kay Janting Barukan na kayo po nanood sa aking palatuntunan at isinanggunin ninyo ang inyong problema. Ulitin ko, mali po ang ginawa ng inyong security agency kung ganyan po ang nangyari sa iyo. Sa akin pa lamang hong pananaw, mali po siya kung ikaw ho ay kung siya ho ay tawag nito, iniwan ang kanyang pwesto. Abandoning ang tawag doon. Pero naka-duty pa rin. Iba ho ang inyong security agency. Mayroon pong tinitignan at kinikilingan. Hindi tama ho yan. Yan po ang problema ng mga Pilipino. Mayroong favoritism. Meron po tayong ganon. Ugali po talaga ng ilan nating mga kababayan Pilipino. Laging ganon. Kung sino yung magaling magsipsip, sino yung magaling magkwento, sino yung magaling maglagay. Security agency, ang daming naglalagay dyan ng mga gwardiya para makakuha sila ng pwesto maganda. Marami po tayong karanasan dyan. Kaya hindi po tayo maloko nila. Ang ating pong sinasabi dito nangyari po ito dahil tayo naging ganun. Okay, salamat ng marami sa inyo. Magandang hapon sa inyong lahat. At mag-ingat kayo palagi. Ulitin ko, Janting Barukan, sir, mag-insay lang po kayo. Kung wala pong solusyon sa problema ninyo, mag-message po kayo sa akin. At kung kayo pupunta ng Campo Crame, pasamahan kita ng aking tao. Para magabayan ka at ma-assist ka doon sa Campo Crame. Sa iyong problema. Mali po ang ginagawa ng inyong security agency. Okay, salamat ng marami. Magandang hapon muli sa inyo at ulitin ko, suportahan natin ating gobyerno. Nandiyan na ho yan. Wala nating magawa. Nakaupo na at nanalo. Sabi nga ho dito, wala pong eleksyon na magaganap o mangyari na binabawi po. Wala pong ganon. Kaya nga itong problema po ng isa pong judge po na kanyang binawi ang kanya pong search warrant na inisyo, alam ko, mali ito. Naalala ho ninyo, eleksyon. Nanalo po ang isang politiko. Halimbawa, si Pangulong Marcos nanalo. Hindi na ho pwedeng bawiin ho yan. Na para sabihin mo na hindi ka nanalo, yung isa nanalo. Wala hong ganon. Kaya tayo mga Pilipino, alam natin kung ano po ang ginagawa ng ating pong mga namumuno sa ating bansa. Alam natin kung tama o mali sila. Nasa inyo, nasa atin na ho yan kung paano tayo. Pero para sa akin, suportahan natin kung sino mang naupo. Dahil hindi po yan iupo dyan nang hindi binoto ho ng tao. Huwag na natin pag-usapan yung mga dayaan. Wala natin pag-usapan kasi kailangan meron tayong proof.
Di ba? Meron tayong proof na magpapatunay na siya nandaya. Kung wala naman, kwento lamang, hersey lamang ho yan. Okay, so suportahan natin ang Marcos administration. Pero wag ho tayong matakot para ho natin batikusin ang mali ho nilang ginagawa. Dahil karapatan po natin bilang isang tao na magmasid, observe, alamin, at siyasatin kung tama ba ang kanilang mga ginagawa. Okay, hanggang dito na lamang po. Isang magandang hapon sa inyo lahat. Mabuhay ang Bansang Pilipinas, mabuhay tayong lahat, at Diyos mabalos at mabuhay ang Bansang Pilipino. Daghang salamat sa inyong tanan. God is good all the time. To God be thy glory. God bless. Adios amigos. Thank you, thank you. O kaya, lipat ka na lang ng agency. Sabi ni Maria Cristan Sibial. Salamat ha, Cristan Sibial, ang aking kapatid. Diyan po sa Bansang Kuwait. Mag-ingat ka palagi, Utol. At I love you, Otol. At Malco, ang aking mamas pamilya. Siyempre, thank you sa inyo lahat. Mahal ko ang Bansang Pilipinas, mahal ko ang aking mga kababayan.